Grabe ito ha. Tandaan ninyo, according to the law, pag nawala ang Vice President, mamimili ang Presidente. Ito, sabi dito, babasahin ko lang ha. The President can nominate a new Vice President from the Senate or House to fill the vacancy. Kaya nga ang tanong ni Madam BP Sara dito, bakit hindi pinapansin yung threat, na documented threat sa akin? Di ba kaya nga inaano niya si Anyo, bakit ganun? Na tila hindi ata binibigyan o tinutuunan ng pansin yun, na meron talagang threat na nangyari sa akin. Documented daw po ito ha. Hindi lang nire-reveal ni BP Sara Duterte sa public, pero kita nyo naman, siya na mismo nagsabi, documented threat po ito. Kaya nga ang tanong dito mga kababayan, hindi kaya pinapansin dahil gustong mapalitan na si BP? Dahil tandaan ninyo, according to the law, it is the President who would choose his Vice President. It's either from the Senate or from the House. O sino po ba malapit? Sino sa tingin nyo ang gagawing Vice President? Ako nga, may hinala ako. Teorya ko lang naman. Teorya ko lang. Kunwari laang, okay? Kunwari laang, may mangyaring hindi maganda kay Vice President. So, papalit. Halimbawa, pinalit ni President Marcos si Romualdez na Vice President. Wag naman sana na kunwari lang, may hindi rin magandang nangyari sa presidente. So, sino ngayon na magiging presidente? Nakita nyo na yung picture? Malupit po yan. Kaya nga, hindi ko maintindihan bakit di pinapansin. Parang binabaliwala lang daw, sabi ni ni Vice President Sara. Ayan, sinasabi niya dito. Ito. Hindi na sila masusunod sa Constitution. Tungkol naman sa isinapang reklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang Chief of Staff noong Sabado, sinabi ni BP Sara na maghahain din siya ng sarili niyang reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Ayan. So, mga kababayan, yan po ang yan po ang senaryo ngayon, di ba? Na kesyo ang pagsagot ni BP Sara Duterte about doon sa threat na sinasabi nilang ating gobyerno. Sinasabi doon daw sa binitawan ni BP Sara Duterte ay isang threat daw kay Marcos. Alam mo, ang ganda nga nung sinabi ni BP Sara Duterte dito. Panoorin nyo na lang doon sa isa kong video. Yung sinabi niya po doon sa press con na yan Sabi niya doon sa press con na yan, bakit ba nila tinatighten daw yung security ni Marcos? Diba? Sabi niya, bakit nyo tinatighten ng security ni Marcos o ng presidente? Bakit nyo ba, tandaan ninyo, yung sinabi ko doon isang araw na pag ako namatay, may inutusan na siya yung papatay daw dito kay Marcos, kay Araneta at saka kay Romualdez. So, ibig sabihin daw, pag siya namatay. So, the condition is, pag siya namatay. So, bakit mo hihigpitan ang security ng presidente, wala naman threat, unless may planong patayin siya, si Vice President.
magkakaroon laang ng threat pag yung unang sinabi ni BP, pag pinatay siya. So, ibig bang sabihin nun? Sabi niya sa Malacanang, kaya ba kayo naghihigpit dahil may plano kayong patayin ako? Tama, di ba? Logic says simple lang eh. Bakit kayo naghihigpit? Papatayin nyo ba ako? Kasi the only way na papapatay ko kayo ay pag pinatay nyo ako. Babangon ako sa aking kabaong. Mumultuin ko kayo. Ataking ko kayo ba natutulog? Di ba? Doon pa lang, simpleng-simple na mga kababayan eh. Doon pa lang sabi nga niya parang, bakit kayo masyado napapraning? Napapraning ba kayo dahil talagang may plano? Sabi niya, sabi ni BP to dahil may plano kayo? Nagurgur rin siya? Ang lupit nun mga kababayan Hindi, wala akong biro Kanina nga po ako po ay nagpunta doon sa EDSA. Ako po ay bigay ho ng kapirasong speech doon. Alam nyo, marami po kasi ako nababasa sa social media. Sabi doon sa social media, sinasabi nila, wag nyo lang patayin si wag nyo lang ikulong si BP, magwawala ang tao, wag nyo lang Alam nyo mga kababayan, tuwing nakakabasa ako ng ganun, yung may mga ganyang klaseng comment, naiiling ako Sabi ko, ano to, iintayin nyo muna? Iintayin nyo po ba muna na may mangyari sa Vice President bago kayo magpahayag ng inyong saloobin sa labas sa EDSA? Again wag po kayong matakot. Dahil nasa Article 3 po ito ng Constitution Bill of Rights. Freedom of speech. At the same time, freedom to assemble. Pwede kayong magtipon-tipon at ilabas ang hinaing ninyo sa gobyernong ito. Wala hong illegal doon. Wala hong bawal doon. Kaya nga meron akong nakikitang mga posts sinasabi doon, merong intelligence na wag pupunta sa lugar na ito because magkakaroon ng hindi maganda, merong putok na sasabog. Ang putok lang na sumasabog doon yung kilikili. Kasi siyempre pag pawis na pawis ka na, ang tagal mo na nandun, iba na siyempre ang natin. Kahit po ako. Pag nagtagal ako doon, expire yung kilikili ko, yun lang po ang pumuputok Pero wag ko kayong matakot kasi yan ang pinalalabas nung iba matakot kayo kasi unang-una, bawal yan. Pangalawa, magagalit ang gobyerno niyan. Maki-KOJC kayo. At the same time, naku po, baka delicate yan, may mangyaring hindi maganda. Plaza Miranda kayo dyan. Wag mo kayo maniwala dyan, mga kababayan. At wag naman po sanang puro sabi na lang tayo. Hindi! Pag hinuli talaga si BP Sara Duterte, maglalabasan ng tao. Hintayin nyo pa? Pag-aantay pa po ba tayo? Hindi, ako again. Sinasabi ko ito at lilinawin ko paulit-ulit. Hindi po ako pabor sa isang rebellion. I don't like that. Bakit? Tandaan natin, yan ay mali sa paningin ng Panginoon. Rebellion, whatever form, is not for me, tama. At ayaw ng Panginoon niya. As a matter of fact, don't ever forget, Lucifer is a rebel angel. Kaya hindi ako pabor dyan. Pero, pabor po ako na ilabas at ipahayag mo ang iyong saloobin. Pabor po ako dyan. Magtipon-tipon tayo upang pag-usapan at ilabas natin ang hinaing natin. Kailangan kasi ito para alam mo yun, magising ang mga politiko. Kasi nga, tandaan ninyo, power emanates from the people. Not just in writings. Pero mga kababayan, pag nakikita po ng mga politiko, pag nakikita na po ng mga opisyal ng gobyerno, hindi na namin naloloko taong bayan. Medyo maaano na po sila. Mamumuo, mapapraning na po yan at baka ayusin nila yung kanilang paninilbihan.
Ganon din ang mga kasundaluhan. Baka magising sila na tingnan nila, are we still serving the Constitution o are we serving people in the authority? Kasi magkaiba po yun eh. Tandaan ninyo, magkaiba po yung nagsisilbi ka sa mga politiko at nagsisilbi ka sa konstitusyon. Yun ang gusto natin, mga kababayan. Ang gusto natin, tanungin ng mga uniform personnel sa kanilang puso't isipan, are you still serving the Constitution? Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung ang sagot nyo, yes, di palakpakan. Wala ho tayong sinasabing kudeta, wala, hindi ho tayo agree sa ganyan. Hindi ho tayo agree sa anumang rebellion. Ang gusto lang natin, magtanong, etong mga sundalo, kapulisan, nagsisilbi pa po ba tayo sa taong bayan? Nagsisilbi pa po ba tayo sa konstitusyon? O sunod-sunuran na lang kayo sa nagbibigay ng budget sa inyo?